Pag-usapan natin yung pagtestigo po ng inyong witness kanina. Dati po siyang state auditor na naka-assign doon sa ICFAO, no? Ito po yung Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Okay. Ano po ba importansya ng pagharap ni Attorney Roderick Wamil kanina? Ang important dyan is kasi yung COA may special division yan, yung tinatawag na ICFAO. Ang primary purpose, in fact, the only purpose of the ICFAO is to do a post-audit kung paano ginagastos ang confidential funds. No? Hindi po ito regular audit, no? Kasi marami nagsasabi, at narinig ko sa isang interview kanina, na bakit ini-investigate, bakit ino-audit ang isang vice president? For the past 4 years daw, compliant daw. No? She has passed all of these audits from the COA. No? Iba ang compliance audit, iba ang regular audit, at iba ang fraud audit. Yung sinasabi nilang pumasa at highest pa ata ang Office of the Vice President, regular audit yan. Yung regular audit is nothing but merely looking at the financial statements. Kung nagtutugma yung financial statements, pasado ka. But ibahin natin ito sa audit ng confidential funds. Doon talaga very strict compliance. We heard from the witness kanina sa joint circular ng mga 5 government agencies that ang compliance are very strict because these are confidential funds, and confidential funds are accountable public funds. And the Vice President herself is an accountable public officer. And kanina, 'di ba nilinaw po ng inyong witness na bakit si Vice President Sara Duterte dun sa kanyang karanasan bilang bahagi ng ICFAO, bakit si Sara Duterte lang yung kanyang na-audit? Kasi siya lang yung merong confidential fund as a Vice President at yung DepEd lang under her watch dahil yun lang din nagkaroon yung DepEd ng confidential fund under her watch, at least during that tenure of your witness, hindi po ba? Tama yun, no? Kasi wala namang humihingi na confidential funds ang position ng Vice President or ang DepEd. No? At least in the 3 administrations of this witness of ours. No? Okay. Sige, tulungan niyo ako rito sa ano. Yes. Apo. Kasi nung day 10 last week, ang pinresenta po ng prosecution ay yung pinatunayan nyo, no? At ang description din ng witnesses ninyo, unusual cash withdrawals. Okay? So, paano po ididikit itong testimonya kanina doon po sa ipinresenta ng 2 former land bank managers last week? Paano nyo ba tinatahi itong kwento na ito o yung teorya ng prosecution? You know, merong particular provision dito sa Joint Circular dated 2015, no? Specifically, meron itong Section 1. Yung rationale kung bakit merong nagkaroon ng Joint Circular na yan in 2015, the purpose really is for the, and I will quote, allow me to quote, prevention and disallowance of tinatawag na irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable expenditures, no? So dito kung last week napatunayan through the land bank witnesses na unusual, dito naman sa COA audit ang gusto namin pakita at pinapakita kanina ng witness natin, 16 million para sa safe house in 11 days. Anong tawag doon? Kung kinumpute mo yan, that's like 2 million a day. Kung 11 days ginastos yun, 2 million a day ang nag-rent. Anong rent nun? Malacanang Palace. Anong rent nun? So, hindi lang irregular, no? Sasabihin ko rin, unnecessary, excessive, kaduda-duda, doon nga ba ginamit, no? Like, again, another example, 10 million sa gamot. Anong kinalaman ng gamot sa confidential funds at wala pang mga supporting resibo? So, ano yun? Hindi unusual ang tawag doon. Kung totoo man yun, excessive yun, 10 million for medicines. At hindi naman allowable expense ang medicine na it's a charge mo sa confidential funds.
Alam mo, Mm. marami ring mga DDS, no? Mga kaibigan mong DDS na nagsasabing buti nga ang presidente nagbibigay ng gamot. Buti nga buti nga ang vice president nagbibigay ng gamot. Buti nga ang vice president nagbibigay ng supplies, groceries, mga ganyan. Okay yun, pero hindi naman kailangan confidential funds yun, no? The Vice Mm. President, as other public officers or government officials, meron silang tinatawag na regular funds or social services funds. Doon nila kunin because very strict ang paggamit ng confidential funds. Hindi Okay. naman confidential activity yun, ano? Mm. Actually, ito yung gusto kong tumbukin, Attorney Kapunan, no? Kasi nga, sa haba-haba ng diskusyon dito at marami pa po tayong pag-uusapan dito, no? Hindi po papalusot lang ito. Sinabi kesyo napunta sa medical supplies, napunta sa pagkain, napunta sa pagbabayad sa bilang reward sa mga confidential agents, etc., etc. I mean, hindi naman po first time lumabas sa mga detalyeng ito, no? Napag-usapan na rin po ito. Maraming Yes. bahagi dyan doon sa House of Representatives. Ang basic question dyan, di ba, pag gagamitan lang naman ng sentido common, hindi ba nagpapalusot lang dito yung Vice Presidente at hindi maipaliwanag yung pinagdala ng pera, kaya eto ngayon, may mga resibong ganyang pinapakita. Tama yun, ano? Ang palagay natin maraming palusot dyan, ano? In fact, our witness kanina, napakita niya na yung mga sinubmit na acknowledgement receipts to liquidate December 21 to 31, 2022. Just to show you, ang mga pinakitang accomplishment receipts dated 2023, December 2023, no? So ano yun, parang nagmadali sila to comply with the deadline, no? At saka meron atang binagong circular na bawal ang mga medicines, no? So ang linagay doon reward. Mm. So there are Okay. mga entries, ang sabi nga nila, nakatago pero labas ang puwet. Di ba? And talagang Attorney, huwag niyo man ako biglain sa mga ganyan. Hindi ako ready. Hindi ako ready sa mga ganyan. Kala mo si Senator Edu na nagsasalita. No? Ang seryoso pa ng mukha niyo. Ang seryoso pa ng mukha ko. Anyway, tama ka, Christian, ano? In fact, marami nagsasabi, when they were listening to this story, ang mga reaction na nakikita natin scam. Parang naging scam to, no? Kumuha ka ng pera, sinabi mo, gagastusin mo para sa purpose na to, hindi mo naman ginastos yan. At ang maganda sa circular, when this happens, alam mo, merong napaka-importanting provision yung circular. And if I can cite, no, it's 8.1 sa joint circular na yan. Kasi sa joint circular na yan, sa 8.1, merong presumption yan. May tinatawag na prima facie evidence. Presumption na pag hindi ka nag-submit or hindi ka nag-submit ng mga liquidation documents na credible liquidation documents, when a public official, when an accountable officer fails to liquidate for public funds, merong presumption na at prima facie evidence daw yon of misuse. Kung hindi na na-explain ang paggamit ng pondo sa Section 8.1, there is a presumption of guilt na ginamit mo yung funds na yon for personal use. So that is the presumption in 8.1. Attorney, basahin ko ng buo para Yes, for the please. guidance of our viewers. No? It shall be the duty of the officials or employees concerned to comply with the requirements of the circular. Failure or refusal to do so without justifiable cause shall constitute a ground for administrative disciplinary action as well as disallowing the cash advance granted. Nabanggit itong cash advance, di ba? Kanina napag-usapan din po yung cash advance na dapat ang covered yung fourth quarter ng 2022. Pero bakit yung liquidation covered only December 21 to 31? Ang isang common sense question dito, ano ba yun? Minadaling ubusin? Ganun po ba yung lumalabas dyan? Tama, no? Kasi yung paulit-ulit na sagot ng ating witness, si Attorney Wamil kanina, non-compliant talaga. Sumasagot,
nagre-respond, pero kulang pa rin ang document. Hindi pa rin Hmm. ma-explain yung connection ng activity, no? Kagaya ng ano, some of the documents will show na, where we will be showing na Christmas party. Christmas party. Anong kinalaman ng Christmas party sa confidential funds? Award ceremony, tree planting ceremony. What does that got to do with confidential funds? So, although nagsasubmit ng mga response ang Office of the President at DepEd, hindi pa rin nagpapalit ang findings ng COA. Notice of suspension pa rin yan at subsequently notice of disallowance. At idagdag ko sa binasa mo, 8.3 yan eh. May presumption, prima facie evidence of that such funds have been used for personal benefit. Oo. Tama. 8.3 yung binabanggit niyo. Yung binasa ko 8.1. Sige, basahin ko na po. 8.3. Failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Ayun. Yun So, ang, kailangan patunayan niya na hindi niya binulsa yan. oo, kasi kailangan siya magpatunay, no? Kasi lagi Okay, so sinasabi ng defense, due process, presumption of innocence. Hindi po. Sa confidential funds, klaro-klaro, pag hindi mo na liquidate or hindi ka nag-submit ng tapat na complete na dokumento, the presumption is against you. The presumption is, ginamit mo yan. Pinakit mo yan. clarify ko lang, no? So, in this case, sino po yung accountable officer? In this case, the accountable officers at nasa document yan, ano? The accountable officers are the head of agencies. Nandyan si Ma'am Gina Costa for the Office of the Vice President, and sa DepEd si Fajarda. But meron tayong pinakita kanya kanina when we were presenting the documents, merong certification. Sa lahat ng mga dokumentong prinisinta namin, we took pains to identify the signature of the President, of the Vice President. Kasi sinertify correct niya. Sinertify complete niya. So, tatlo ang accountable officers dyan. Ano? In fact, if we look at the documents, tatlo ang signatures dyan. For the Office of the Vice President, there is Gina Costa. There is the Vice President herself who certifies as correct at complete yung mga sinabmit. Ganun din sa DepEd, no? And one other signing officer. Sa DepEd naman, si Fajarda at saka si Vice President. So these are the accountable officers. But ang pinaka-accountable dyan, because may certification of compliance and correctness and attesting to the truth, no, is the Vice President herself and the Vice President as well acting as Department of Education Secretary. Siya po ang accountable officer. Siya yung head of agency po, no? Tsaka dagdagan ko na lang, diba, sa budget, sa budget deliberations, yung head of agency, siya po yung nagde-defend ng kanyang budget. So in this case, the Vice President as Education Secretary then, and the Vice President as head of the Office of the Vice President. Yan, para hindi nakakalimutan ng mga kababayan po natin.